400 taon na ang nakalipas, nakamit ng mga tao ang rurok ng lipunan, isang pag-unlad na nagpabago sa lahat ng bagay sa mundo, ngunit isang bagay na hindi nagbago ay ang kadiliman na nananahan sa puso ng mga tao. Ang kadilimang ito, ang pandaraya, ang pagkamuhi, ang pagdududa, nagkaroon ng anyo ng dakilang kadiliman. Sinubukan ng mga tao na gamitin ang kapangyarihan ng dakilang kadiliman upang wakasan ang lahat ng digmaan, ngunit nakita ng kadiliman na ang karaniwang problema ay ang sangkatauhan. Ang kadiliman ay nagbuhos ng parusa sa tao at walang lakas na makapagpapabagal dito. Tila selyado na ang kapalaran ng sangkatauhan. Upang labanan ang kadiliman, nabuo ang isang haligi ng liwanag, at mula rito, bumaba ang isang higanteng lalaki na nakipagsanib puwersa sa isang dragon, hawak ang kanyang espada, at sinimulan ang kanyang maalamat na labanan laban sa kadiliman. Iyanig ng labanan ang buong mundo, nawasak ang mga kontinente, at milyon-milyong tao ang namatay sa proseso, ngunit sa huli, nagtagumpay ang liwanag laban sa kadiliman. Ang kwento ay paulit-ulit na isinalaysay, at sa paglipas ng panahon, ang alamat ay nalimutan. Sa kasalukuyan, bumubuhos ang kidlat mula sa kalangitan, na nagiging sanhi ng ilang pagsabog. Ang mga divans ay nagwawala sa mga kalye at pumapatay sa lahat ng kanilang makasalubong, pinamumunuan sila ng lalaking ito na nakasuot ng madilim na balabal. Plano niyang sakupin ang kaharian ng Metal Lacuna gamit ang lakas ng kanyang hukbo ng mga demonyo, habang nagmamadaling patungo sa kastilyo. Naghanda ang mga gwardya sa kastilyo para sa huling pagtatanggol sa mga pintuan, inihandog nila ang kanilang buhay para protektahan ang kastilyo, ngunit sa huli, wala silang gaanong nagawa para mapigilan ang dumaraming demonyo. Sa loob ng katedral, desperadong sinubukan ng natitirang mga sundalo na bumuo ng linya ng depensa laban sa mga demonyo upang protektahan ang prinsesa. Siya ay tinatawag na Shyla, sinisikap ng commander na tiyakin sa prinsesa ang kanyang kaligtasan, ngunit ang sitwasyon ay malubha pa rin. Tinanong niya kung sino ang umaatake, at nalaman namin na ang sumasalakay na puwersa ay tinatawag na Dark Rebel Army. Sa ibang bahagi ng katedral, makikitang umiiyak ang isang iyakin sa tunog ng kulog. Ang pangalan niya ay Lucian. Inabot sa kanya ng kanyang tagapagbantay, si Yoko, ang isang panyo upang panasan ang kanyang mga luha. Sinelyuhan ng natitirang mga gwardya ang pasukan, ngunit ilang sandali na lang bago magawang makapasok ng kaaway. Mahigpit na yakap ni Yoko si Lucian habang naaalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ama, ang dakilang pari. Isang sinaunang kapangyarihan ang nakasilid sa loob ni Lucian, ang kapangyarihan ng dakilang salamangkero, si Dark Schneider, at ang tanging paraan upang mailabas ang kapangyarihang ito ay sa pamamagitan ng halik ng isang dalisay na dalaga. At dahil dito, nanatiling walang asawa si Yoko. Nilapitan ng prinsesa si Yoko at hiniling na buksan ang kapangyarihan sa loob ni Lucian, ngunit tumanggi si Yoko dahil nahihiya siya. Binasag ng kaaway ang pinto at sinimulang patayin ang lahat ng tao. Nagmumakmak si Lucian para sa kanyang buhay, pero nahihiya pa rin si Yoko na gawin ang isang bagay na makakapagligtas sa buhay ng lahat doon. Nawalan ng malay si Lucian at sa wakas ay nagpasya si Yoko na halikan siya upang matapos ang spell. Ang mga madilim at si Dark Schneider ay muling isinilang mula sa katawan ni Lucian. Ang lalaking nakasuot ng madilim na balabal ay nagpadala ng ilang ogre para umatake, ngunit mabilis silang tinangay ng hangin. Nangangamang lahat sa kapangyarihan ni Dark Schneider. Nandyan pa rin si Lucian sa loob ni Dark Schneider. Walang tunay na intensyon si Dark Schneider na iligtas ang mga tao dito dahil hindi naman niya talaga sila kilala, pero ililigtas niya si Yoko. Pinagalitan siya ni Yoko at hiniling sa kanyang iligtas ang lahat. Ang iyakin na Lucian sa loob niya ang nagiging dahilan para madali siyang mapag-alitan. Nagpalabas siya ng nakamamatay na salamangka upang lipulin ang lahat ng demonyo, ang natitira na lang ay si Dark Cloak. Sinubukan niya ang kanyang swerte sa pamamagitan ng isang marangyang kulog na spell, at tila napaka-epektibo nito. Tila nasunog si Lucian hanggang sa maging abo, ngunit nagawa niyang ipagwalang bahala ito at patayin siya sa napakasakit na paraan. Pagkatapos ng labanan, sinubukan ni Lucian na umalis sa lugar, ngunit hinabol siya ni Yoko. Sinabi niya sa kanya ang kanyang mga plano. Plano niyang maghiganti sa ama niya at magsimula ng digmaan upang sakupin ang mundo. At sa kabila ng lahat ng sinabi niya, nahihila pa rin si Yoko sa kanya.
Akala niya ay binigyan siya nito ng mahika, pero natural lang pala ang kanyang pagiging magaan. Hinalikan niya muli si Yoko, ngunit nagkataong ang ikalawang halik ay magbabalik sa kanya sa pagiging iyakin. Dinala ni Yoko ang ngayon ay mas maliit ng si Lucian at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Tatlong general ang nakaupo sa kanilang mga kabayo, hindi sila makapaniwala na madaling natalo si Dark Cloak, at isa lang ang maaaring maigawa nito, si Dark Schneider. Gusto nilang patunayan ang pagkakakilanlan ng salamangkero, kaya naman pinadala nila si Kevidbo, isang makapangyarihang tagapagtawag ng Hydra, para salakayin sila. Kung sisirain niya ang mga ito, wala nang dapat ipag-alala. Kung masisira siya, kung gayon ang salamangkero ang tunay na salamangkero. Sa ibang bahagi ng kagubatan, isang higanteng Hydra na naglalabas ng apoy ang papalapit sa lungsod. Magkasamang nag-almusal sina Lucian at Yoko nang biglang mapansin nila ang isang higanteng ulap na papalapit. Inaalam sa hari ang pagkasawi ng isang kalapit na kaharian dahil sa pag-atake ng hukbo ng Dark Rebel. Sa lahat ng nangyari kamakailan, isa lang ang patutunguhan nito, ang pagkabuhay ng kadiliman. Takot na takot ang lahat sa ideya ng pagbabalik ng kadiliman, ngunit sa sandaling iyon, pumasok ang Hydra sa lungsod. Hininuha ng ama ni Yoko na kontrolado ang Hydra dahil karaniwan, hindi sila papasok sa mga pamayanan ng tao. Isang opsyon na lang ang natitira ngayon, gisingin si Dark Schneider. Nag-aatubili pa rin si Yoko na gawin ito, pero sa ilalim ng panggigipit ng kanyang ama, ginawa niya ito. Pinakiusapan niya si Lucian na umupo at ipikit ang mga mata nito, pagkatapos ay hinalikan niya ito. Pagkagising ni Dark Schneider, tila iniisip ng mga ministro na nasa posisyon sila para utusan siya. Seryoso, sila ang pinakatangang ministro na mayroon sa panahon ng krisis. Na-corner ni Lucian ang pari, gusto pa rin niya ang paghihiganti sa pagkakakulong niya. Naramdaman ni Kevidbo ang kapangyarihan ni Lucian mula sa malayo at nagtungo sa kanya upang umatake, habang sinubukan muli ni Yoko na sumigaw sa kanya upang humingi ng tulong, ngunit nakatulong na siya minsan, hindi na siya obligadong gawin ulit iyon. Biglang nagpalabas si Lucian ng kulog at kidlat laban sa pari. Gayunpaman, ang pari ay isang kalaban na mahirap talunin at nagagawang harangan ang pag-atake gamit ang isang anti-magic barrier kung hindi gagana ang mahika. Sinusubukan ni Lucian na gumamit ng pisikal na atake. Binuhay niya ang isa sa kanyang mga golem para patayin siya, ngunit sa sandaling iyon, biglang pumasok sa silid ang Hydra. Hindi nagugustuhan ni Lucian ang pagkaabala at nilaling niya ang tagapagtawag ng Hydra. Pinadala niya ang kanyang mga golem para patayin ang isang Hydra at madali nitong pinutol ang mga ulo nito. Pagkatapos ay inatake niya ang summoner at sinunog hanggang mamatay, ngunit hindi niya nakalimutan ang pari. Handa siyang durugan nito nang sumigaw si Yoko na tumigil siya. Hindi na siguro gumagana ang pagsigaw, pero Lucian pa rin siya at mahal pa rin niya ito, kaya nagpasya siyang muling isara ang sarili para sa kanya. Sa labas ng lungsod, nagtitipon ang mga tropa ng madilim na rebelde upang planuhin ang kanilang susunod na gagawin. Pagkakita sa nangyari, kumbinsido silang muling nabuhay si Dark Schneider. Ibinunyag na maraming taon na ang nakalipas, pinamunuan sila ni Dark Schneider upang sakupin ang mundo. Walang mas malakas sa kanya, pero ngayon tila pinoprotektahan niya ang kaharian. Anuman ang dahilan niya, ang pinuno ng hukbo ng madilim na ninja na si Gaara ay hindi uurong sa laban. Natuklasan siya ng 2 gwardya, pero alam nating lahat na walang kalaban ang mga gwardya sa kanyang kapangyarihan, agad silang pinutol-putol. Pabalik sa kastilyo, napakatotoo pa rin ang banta ng muling pagkabuhay ng Diyos ng demonyo na si Anthrasax. Ito ay tinataka ng 4 na tatak, isa sa mga ito ay binabantayan ng kahariang Juda na ngayoy bumagsak na. Sa pagkasira ng isa sa mga selyo, malinaw na may nagbabalak na buhayin muli si Anthrasax. Ang tanging makakagawa ng ganoong bagay ay si Calso, ang masamang salamangkero at malapit na kaibigan ni Dark Schneider. Nakikitang hinahangaan ni Calso si Anthrasax, na malapit na niyang bubuhayin muli. Gusto ng mga ministro na muling magbagong anyo si Lucian upang iligtas sila, ngunit hindi naman makatarungan iyon para kay Lucian. Nahihiya pa rin si Yoko dahil kinailangan niyang halikan si Lucian, marami siyang iniisip, pero gusto ni Lucian na maglaro. Nag-aalala si Yoko para kay Lucian at nangakong hindi na niya hahayaang muling maging Dark Schneider ito.
Lahat ng sundalo sa kastilyo ay naghahanda para sa digmaan, pero pagkatapos ay diretso lang na pumasok si Gaara sa pintuan pagkatapos patayin ang mga bantay. Pumasok siya ng palihim sa kwarto ni Yoko at sinubukang magpakilala, ngunit mabilis siyang inatake ni Yoko at natambas sa lupa. Namangha siya sa lakas nito, ngunit hindi pa rin ito katapat niya. Tinanong niya ito kung nasaan si Dark Schneider, pero nagkukunwari itong walang alam. Nagising si Lucian sa lahat ng kaguluhan, pero sinabi ni Yoko sa kanya na bumalik sa pagtulog at kahit nakita na niya ang lahat ng nakita niya, bumalik pa rin siya sa pagtulog. Binyantaan ni Gaara na gagawa siya ng mga hindi banal na bagay sa kanya at nang makita ito, muling kinontrol ni Dark Schneider ang katawan ni Lucian. Maaari na niyang sakupin ang katawan ni Lucian kapag natutulog ito dahil 2 beses nang nasira ang tatak. Nangangako siyang papatayin si Gaara kung hahawakan niya ulit si Yoko. Sa sandaling iyon, biglang pumasok ang mga gwardya sa silid, na nagtulak kay Gaara na umalis sakay ng kanyang wyvern ngunit hindi muna bago niya kinidnap si Yoko. Dahil kinidnap si Yoko, naghahanap ang pari ng paraan para iligtas ang kanyang anak, ngunit kung wala siya, hindi nila magagawang gisingin si Dark Schneider para habulin sila. Sa swerte, kaya rin ni Prinsesa Sheila nagisingin siya, pero mukhang hindi lang si Yoko ang nagkakagusto sa halik, hindi tatanggapin ito ng hari, hindi niya ibibigay ang unang halik ng kanyang anak sa kanya. Kinaila palabas ang hari at ipinatawag si Dark Schneider, ngunit hindi siya masyadong sabik na iligtas si Yoko sa sandaling iyon, may iba siyang prioridad. Nandidiri si Sheila sa kanyang pag-uugali at sinampal siya. Sa huli, napapayag si Lucian na tumulong. Pinangunahan niya ang prinsesa at ilang sundalo patungo sa base ng ninja habang naghahanda silang salakayin ito. Sa loob ng base, si Yoko ay nakakadena sa loob ng isang butas, inalok ni Gaara, palalayain kita kung sasabihin mo sa akin kung paano basagin ang selyo ni Dark Schneider, ngunit nanatiling tahimik si Yoko. Napansin ni Gaara na nahihiya siya at tinanong kung in love siya sa kanya. Pagkakita sa reaksyon niya, inalok niya itong kwentuhan tungkol sa nakaraang relasyon ni Lucian. Sa labas, nag-iingat ang mga sundalo dahil kahit nakalapit na sila sa base, hindi pa rin umaatake ang mga ninja, ngunit habang sinasabi nila ito, biglang umatake ang mga ninja. Ang prinsesa, sa kabila ng kanyang pinakamahusay na intensyon, ay naging hadlang lamang sa mga sundalo. Napagod si Lucian sa laban at tinapos ang mga ninja sa isang atake lang. Sinabi niya sa prinsesa na ibaba ang kanyang espada at baluti dahil binabagal ng kanyang pakikipaglaban ang kanilang pagtakas. Sinunod niya ito at nagpatuloy sila papunta sa base. Nang makabalik sa loob, nagtataka si Yoko kung ilang babae na ang nakasama ni Lucian. Sa palagay niya ay mga 10, ngunit sa katotohanan, mas marami pa sa 300. Sa kabila ng lahat, nabuhay siya ng 400 taon, at sa mga babaeng ito, isa pa rin ang buhay hanggang ngayon, isa sa mga general ng hukbong rebelde. Naging medyo naiinip si Gaara sa pagbibiruan at nagpasya na magsagawa na lang ng mental torture. Inihagis niya ang kanyang putik sa butas kasama si Yoko, pero hindi lang basta-basta putik, kundi ang putik na nagpapalambot lang ng damit. Plano niyang ipahiya si Yoko hanggang sa sumuko ito, at bago pa lumala ang sitwasyon, biglang bumukas ang pintuan sa harap at pagkapasok nila, nakaharap sila sa isang minotaur. Hinikayat ni Lucian ang mga sundalo na manatili at labanan ang minotaur habang siya naman ay umaakyat sa hagdan kasama ang prinsesa. Binuhat niya ang prinsesa sa kanyang balikat at nagsimulang umakyat, nang makarating sila sa tuktok ng hagdan, inatake sila ng isang halimaw na may isang mata at walang bahid na depensa. Kahit sa lakas ni Lucian, hindi pa rin niya kayang basagin ang depensa at nasugatan pa siya sa laban. Sa kabutihang palad, sumusulpot si Sheila sa likod nito at sinisira ang hadlang nito sa pamamagitan ng pagpindot dito, na nagpapahintulot kay Lucian na hipan ito. Nagsimulang asarin ni Sheila si Lucian tungkol sa pagiging desperado niyang iligtas si Yoko, kaya naman nagalit siya at nagpasya siyang bigyan ito ng kaunting parusa. Maraming mahika ang ginagamit ni Lucian kamakailan, at nagsisimula na itong makasama sa kanya, kaya kailangang maging matatag si Sheila. Pero syempre, kinuha niya ang unang champagne na espada na nakita niya at hindi sinasadyang nilason si Lucian. Ang Diyos ng demonyo at ang espada ay bumangon at ipinahayag ang intensyon nitong makipaglaban. Nagawang lumikha ni Lucian ng hadlang upang protektahan sila mula sa kanyang mga apoy,
Ngunit ang mga apoy ng demonyong apoy ay may init na mahigit 1,000 grado, kung lalabas sila sa hadlang, magiging abo sila. Iminumungkahi ni Shitla na gumamit ng ice magic, ngunit hindi kailanman natutong gumamit nito si Lucian, tao lang siya pagkatapos. May mga kalakasan at kahinaan siya. Tinataboy ng demonyo si Lucian dahil hindi siya marunong ng ice magic, pero hindi siya susuko. Naghahanda ang demonyo para sa susunod niyang atake at iniwan ni Lucian si Shitla at ang hadlang para protektahan mula sa init. Sobrang init ng apoy na nagiging magma ang apat, pero kapag nahaharap sa mainit na apoy, ikaw mismo ang lumilikha ng sarili mong apoy at mas pinapainit pa ito. Si Lucian ay umatake gamit ang sarili niyang spell ng apoy at nagawang talunin ang demonyo. Sumuko sa kanya ang demonyo at bumalik sa pagiging espada. Hinarap ni Lucian si Gera tungkol sa ginawa nito kay Yoko at naghandang lumaban. Si Gera ay medyo tiwala sa kanyang kakayahang talunin ng isang Lucian na walang lason at mahika, sa tingin niya ay 5 minuto lang ang kailangan para talunin siya. Gumagamit si Gera ng atake sa talam ng hangin at pinatumba si Lucian, pagkatapos ay naglaban sila sa espada, ngunit dahil mas mahusay si Lucian sa paggamit ng espada, nagpasya siyang manatili sa kanyang kahusayan. Sinisingil niya ang kanyang spell at si Gera ay sumusugod sa kanya, pinutol ang kanyang braso, ngunit bilang kapalit, pinasabog ng spell ang braso ni Gera. Sigurado na ngayon si Gera na wala ng kapangyarihan si Lucian, plano niyang mawalan ito ng kontrol sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng ginawa niya kay Yoko, sa napakalinaw na detalye. Karamihan sa mga ito ay kasinungalingan, ngunit sa galit ni Lucian, nagpasya siyang pasabugan na lang ang buong base sa isang atake. Tumama ang kidlat, lumindol ang lupa, at gumuho ang base sa lupa. Sa gitna ng mga guho, nagbigay si Lucian ng ilang napaka-self-aware na komento habang nakikipag-usap sa ngayoy taunang si Gera. Komento ni Gera na nagbago si Lucian, niligtas niya ang mga babae at ang dragon, na karaniwang salungat sa kanyang pagkatao. Hindi gustong maging mapang-away si Gera sa kanila at ipinaalam sa kanila na inaatake ang kanilang bansa sa kasalukuyan. Ang buong bagay na ito ay para lang maging pagkaabala. Nakakatanggap si Kalso ng ulat na nawasak ang kuta ng mga ninja at mas masahol pa, naghimagsik si Gera at ang kanyang hukbo mula sa natitirang bahagi ng hukbo ng mga rebelde. Alam niyang ito ang gawa ni Dark Schneider, kaya nagbigay siya ng utos sa iba pang general na patayin siya sa anumang paraan. Ang pag-atake sa Metalacana ay nagpapatuloy sa kasalukuyan, nagagawa ng mga sundalo na mapanatili ang puwersang sumusugod, ngunit hindi malinaw kung gaano katagal nila kayang labanan. Ang pinuno ng sumasalakay na hukbo, si Mei, ay walang balak na umatras o payagan ang pagsuko. Ang tanging paraan para matapos ang laban na ito ay kapag lubos na nawasak ang isa sa mga panig. Nakakatanggap siya ng balita tungkol sa utos na patayin si Dark Schneider, pero tila may malaking sama na ng loob sa loob niya. Humiga siya sa kama niya at nakatulog, nagising lamang sa isang ilusyon kung saan nakatayo si Dark Schneider. Dito unang nagkita ang dalawa. Kinuha ni Dark Schneider si Nai noong bata pa siya at pinalaki siya sa loob ng mahigit 100 taon. Hindi niya gustong maging kaaway niya ito, pero galit na ito sa kanya. Ang kanyang pagkamuhi sa kanya ay nagmumula sa pagbuo niya ng harem para sa kanyang sarili, na palagi siyang nasa tabi nito. Talagang nagagalit siya at inaatake siya gamit ang isang kulog at kidlat na spell. Malaki ang kanyang galit pero hindi siya maaaring umalis sa kanyang pwesto para patayin si Dark Schneider. Habang nawawala ang ilusyon, pinadala niya si Arya, ang kanyang nasasakupan, upang patayin siya para sa kanya. Naglalakad si Lucian kasama ang isang dragon sa gubat, nakatakas siya mula kay Yoko at sa iba pang miyembro ng grupo para maglakad ng mag-isa, ngunit sinundan siya ni Lars, ang dragon, para bantayan siya. Narinig ang isang sigaw at nagpunta ang dalawa para imbestigahan kung saan nanggaling ito. Nakikitang tumatakas ang isang batang babae mula sa isang higanteng gagamba at nagmamakaawa para sa tulong. Nailigtas siya ni Lucian, na madaling winasak ang gagamba. Nagpapasalamat siya at hinihiling sa lalaki na pumunta sa kanyang bahay para mas maayos siyang makapagpasalamat. Nang makabalik sa bahay niya, busog na busog si Lucian sa lahat ng pagkaing maabot niya. Malaki ang nagagamit na enerhiya sa mahika, kaya kailangan niyang kumain kapag kaya niya.
Nang gabing iyon, pumasok ang dalagita sa kwarto ni Lucian at nagkwento tungkol sa isang lumang tradisyon ng pamilya na gusto niyang tapusin, ngunit sa katotohanan, ito ay isang patibong. Siya talaga si Arya. Tinawag niya ang isang gagamba sa likod ni Lucian at pinakain ito sa kanya, ngunit ilusyon lang iyon. Ang tunay na Lucian ay nakaupo sa likuran niya at nanunood ng palabas. Ang mga salamangkang ganitong antas ay hindi kailanman makakatalo sa kanya. Napakarami niyang kapangyarihan. Natalo si Arya sa labanan, at umalis si Lucian kinabukasan ng umaga. Nakarating kay Naya ang balita na nahulog si Arya kay Lucian, at lalo na siyang nagalit ngayon. Nakasalubong ni Lucian ang isa pang salamangkero na ipinadala para patayin siya. Ito ay isang gwapong lalaki at tinanong ni Lucian ang dragon kung sino sa kanilang dalawa ang mas maganda ang itsura. Sumasalakay ang mga orc ngunit mas mahalaga sa kanya ang tanong. Nakarating siya sa conclusion na siya ang tunay na Risk Lord, at walang sino man ang makakakumpara sa kanya habang pinapabagsak niya ang mga orc. Hindi pa susuko ang bata, mayroon pa siyang kakayahan sa paggamit ng espada para umatake. Nagsasaksak siya ng daan-daang beses sa spam bilang pangalawa at pinutol-putol si Lucian, pero ilusyon lang iyon, nasa likod niya talaga siya. Pagkatapos ay pinasabog ni Lucian ang batang lalaki, ngunit ilusyon din iyon. Lumitaw siya sa likod ni Lucian at tinanong kung ano ang nangyari kay Arya. Sinabi ni Lucian sa kanya ang tungkol sa laban na kanilang naranasan at kung paano malamang na hindi na siya interesado sa pakikipaglaban. Hindi gusto ni Arya ang naririnig niya at susuguri niya si Lucian, pero inilabas ni Lucian ang espada ng apoy na nakuha niya at sinagot ang atake. Lumabas na ang magandang lalaki ay talagang magandang babae, ngunit hindi nagbago ang kanyang misyon. Gumagamit siya ng sinaunang mahikang Diyos upang patigasin si Lucian. Akala niya madaling laban ito, pero dahil hindi niya alam ang pangalan ng Diyos na nagbibigay kapangyarihan sa spell ay hindi niya ito maando. Malapit na siyang maging piraso-piraso nang biglang lumabas si Arya mula sa kung saan upang iligtas siya. Sinusubukan niyang makiusap para sa buhay ni Lucian, ngunit walang silbi, desidido siyang patayin ito. Gayunpaman, sa kanyang galit, nagkamali siya at nabanggit ang pangalan ng Diyos na pinagmumula ng kanyang kapangyarihan. Ito ang nagpapahintulot kay Lucian na makalaya sa petrification spell, ngunit ngayon ay hubad na siya. Medyo nadidiri siya nang makita siyang hubad, pero hindi naman niya kasalanan iyon. Sinusubukan niyang umatake muli, pero kaya na niyang iwasan ang mga atake ngayon. Nagpasya siyang ipakita sa kanya ang kapangyarihan niya at inilunsad ang sarili niyang pag-atake. Binibigyan niya siya ng luwag, pero nagkalas-kalas pa rin ang mga damit nito. Bilang huling paraan, pinakawalan niya ang kanyang halimaw laban sa kanila. Ang halimaw ay nagbuga ng gas na magiging bato ang lahat kung mahawakan, at nagawa nitong gawing bato ang braso ni Lucian. Pero sa mismong sandaling tila nawala na ang lahat ng pag-asa, nagbago ang direksyon ng hangin at nagdulot ng pagbalik ng gas patungo sa kanya. Natambo siya sa lupa at nawalan ng kontrol sa halimaw. At ngayon na hindi na kontrolado ng halimaw, mas madali na itong patayin. Sinasabi ng batang babae na hindi siya natalo kahit nawala ang kanyang espada, ang kanyang pinakamalakas na salamangka, at ang kanyang halimaw. Nahimite siya at kailangang alagaan ni Lucian ang lason sa kanya sa kainahinalang paraan. Naimpluwensyahan siya ng kanyang karisma. Hindi na niya siya aatakihin at pinapayagan siyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang pagkaubos ng kanyang mahika ay nagiging sanhi upang siya ay bumalik sa pagiging iyakin na si Lucian. Naglalakad si Lucian sa kagubatan at nagkataong nakita niya si Yoko na naliligo sa ilog. Tinawag niya siya at tumakbo ito palapit sa kanya at niyakap siya habang hubad pa rin. Umupo sila para kumain kasama ang mga sundalong inatas ang bantayan si Yoko. Hindi sila makapaniwala na si Lucian ang reinkarnasyon ni Dark Schneider, at ang pinakamasama pa, may kasama siyang dragon na bumalik. Isang sundalo ang nagkwento kung paano ginamit ng prinsipe ng kaharian ang ipinagbabawal na mahika para maging dragon at sumali sa labanan upang patayin si Dark Schneider maraming taon na ang nakalipas. Nakakatawa kung ang dragon na nasa harap nila ay maging reinkarnasyon ng prinsipe. Sa isang madilim na kastilyo, dinalhan ng kanyang alipin si Count Damon ng 6 na birhen. Tiniyak sa kanya ng katulong na birhen ang lahat ng dalaga at tila nahipnotismo ang mga ito. Si Damon ay isang masamang, immortal na vampira na tila mas nagiging makapangyarihan sa pag-inom ng dugo ng maraming birhen.
Gayunpaman, isa sa mga dalaga ay hindi birhen, kaya ibinubuhos niya ang kanyang galit sa utusan at inuubos ang bawat huling patak ng dugo mula sa katawan nito. Nagpadala rin siya ng iba pang mga lingkod para kumuha ng mga birhen para sa kanya at isa sa kanila ay nakitang kinorner ang ilang kababaihan at pinatay ang mga ito. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa kampo ni Yoko at Lucian. Dumating siya para kay Yoko, ngunit nang makita si Yoko na nasa panganib, nagising si Dark Schneider ni Lucian at tinakot ang lobo. Hindi natakot ang lobo dahil hindi ganap na nagbagong anyo si Lucian. Sinugod niya ito at sinubukang daijin sa mga suntok bago pa man makapagtapon ng anumang salamangka. Sinuntok ni Lucian ang tiyan nito at hinayla ang mukha nito sa lupa bago pinasabog ang katawan nito, na nag-iwan lamang ng ulo at katawan ng isang werewolf. Tinatanong niya ito tungkol sa mga plano ng konde at nangangakong hindi niya papatayin ang lobo kung sasagot ito, ngunit pagkasagot nito, pinipiga pa rin ni Lucian ang ulo nito. Sa tuktok ng isang burol, nakatingin si Damon sa grupo. Napagtanto niya na nasil si Dark Schneider kaya naniniwala siyang may pagkakataon siyang talunin ito. Tumalon siya pababa para umatake at sa sandaling iyon ay bumalik si Lucian sa pagiging iyakin na nagpahirap ng husto para makuha sila ni Damon. Dinala niya sila sa kanyang kastilyo kung saan nakidnap din niya ang dalawang iba pang salamangkero mula sa dati niyang plano na patayin sila, ngunit nakatakas sila at inilunsad ang isang buong-buong pag-atake. Mukhang nagtagumpay sila, pero napakalakas ng healing factor ni Damon. Halos immortal siya. Mabilis silang nadaig niya. Walang gaanong magagawa sila sa kanilang kasalukuyang kapangyarihan, pero hindi sila nawawala ng pag-asa. Dalawang magkapatid ang nag-iisip na darating si Lucian para iligtas sila, ngunit hindi nila alam, si Lucian sa kanyang umiiyak na anyo ay nakabitin sa isang holos sa itaas nila. Hindi kayang makita ni Lucian na binubugbog ang lahat. Nagsisimulang lumabas ng buong lakas si Dark Schneider. Habang nasa kaharian, pinapanatili ng hukbo ng ninja ni Gera ang mga halimaw sa layo gamit ang kanilang kapangyarihan. Si Dark Schneider ay nakikipaglaban upang malampasan ang kamalayan ni Lucian at naibalik ito ni Damon dahil akala niya hindi mababasag ang selyo sa ganitong paraan. Pero pagkakita kay Yoko na sugatan, lumabas si Dark Schneider at nakalaya mula sa kanyang kulungan. Inatake niya si Damon gamit ang isang salamangkang kidlat, isa sa mga tanging salamangkang makakasakit sa mga vampira. At tila epektibo naman ito. Pero sa huli, hindi pa rin nasaktan si Damon. Ginamit ni Damon ang sarili niyang spell. Nagpaputok siya ng mga laser mula sa kanyang mga mata at ginawang tumpok ng karne si Lucian. Kung wala siya, walang pag-asa ang natitirang grupo at tumatawa si Damon sa kanyang tagumpay. Pero habang tumatawa siya, lumitaw si Lucian sa likod niya. Nasira ng naunang kulog at kidlat ang nervous system ni Damon, kaya ngayon hindi na siya makatutok ng maayos at aksidenteng nataman ang isa sa kanyang mga tauhan. Sinubukan niyang muling umatake sa pamamagitan ng pagpapaputok sa lahat ng direksyon dahil hindi siya makatarget, ngunit nasalo ni Lucian ang atake at ibinalik ito sa anyo ng isang kulog na salamangka. Tinutukso siya ni Damon dahil sa pagkamali niya sa pagbabaril, pero hindi naman siya ang pinupuntirya nito. Tinarget niya ang pader sa likod niya. Gumuho ang pader at sumikat ang araw sa kahinaan ni Damon. Nagiging abo siya, pero sa sandaling akalain ng lahat na tapos na, isang higanteng paniki ang lumabas mula sa abo. Ang paniki ay espiritu ni Damon, at mula rito, magagawa niyang muling mabuhay mamaya. Kaya ginawa ni Lucian ang tanging magagawa niya para mapigil ito. Nagtanim siya ng isang salamangka na magpapabago sa kanya bilang poloko kung kailanman siya sumuway sa kanya. Nakikita ito ng natitirang mga general at gusto nilang tapusin na si Lucian ng tuluyan. Pero nag-aalala sila na baka kalabanan sila ni Naiya, kaya plano nilang gamitin ang parehong spell na ginamit ni Lucian para kontrolin siya. Kaya naman, wala nang pagpipilian si Naiya kundi patayin si Lucian kahit nagagawin na niya ito. Kailangan na niya ngayon ang puso ni Lucian para masira ang sumpa, kaya kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang gawin yon. Pumunta si Naiya sa larangan ng digmaan sakay ng kanyang griffin at hinarap si Gera, naglaban ang kanilang mga espada, at parehong natambas sa lupa ang dalawa. Tinatanong siya ni Gera kung gusto niyang sumali kay Lucian dahil sa relasyon nila, pero tinanggihan niya ang ideya at inihampas sa kanya ang kanyang espada ng kidlat. Naglaban silang dalawa, ngunit sa huli ay nagawang palayasin ni Gera siyang, sinira ang tulay sa proseso.
Ang kanyang espada ay isang maalamat na sandata, sapat itong malakas upang hatiin ang isang bundok sa dalawa. Ang tanging dahilan kung bakit hindi nabali ang espada ni Gera ay dahil isa rin itong maalamat na sandata. Binato niya ng shuriken ang babae, at nang tumalon ito para iwasan ito, hinati niya ang katawan nito sa dalawa gamit ang isang malakas na atake. Pero sa isang nakakabaliw na pagbabago ng mga pangyayari na nagiging isang ilusyon, bigla siyang sumulpat mula sa likod niya at pinutol ang braso nito. Ngunit sa isang mas nakakabaliw na pangyayari na lumalabas ding isang ilusyon, gumawa si Gera ng mga clone ng kanyang sarili gamit ang kanyang ninja technique. Hindi malinaw kung alin ang tunay at ginagamit ni Gera ang pagkalito na ito upang ilunsad ang isang supersonic slash. Bahagya niyang nagawang harangan ito ngunit nabali ang kanyang espada sa proseso, ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Kaya pa siyang lumaban. Ang tunay na kapangyarihan ng espada ay hindi nasa talim, kundi sa kidlat na nasa loob nito. Hindi mapipigilan ang kidlat na talim at malubhang nasugatan si Gera. Sa sandaling malapit na niyang tapusin siya, isang malaking liwanag ang tumama sa tulay at sa pinagmula ng pag-atake, si Lucian. Ang huling atake na iyon ang nagligtas kay Gera. Ngunit balak pa rin ni Naya na patayin si Lucian, gayunpaman, sa isang iglap, lumitaw siya sa likuran niya at sinubukang kumbansihin siyang itigil ang pag-atake. Nagsimulang maapektuhan siya ng mga salita nito, ngunit naalaala niya ang sumpa na binigkas, kung bubuksan niya ang kanyang puso para sa kanya, mamamatay siya. Inutusan niya ang kanyang hukbo na umatras, dahil sa ngayon ay ipinagdiriwang ng Kastilyo ang kanilang tagumpay. Kinabukasan, muling inatake ni Naya ang Kastilyo, nagpalabas siya ng isang salamangkang Samaira sa buong Kastilyo. Handa siyang pumatay kay Lucian. Nagpalabas siya ng isa pang salamangka na nagtatak sa kapangyarihan ng salamangka ng lahat sa paligid. Ngayon, hindi na makagamit ng mahika si Lucian, pero hindi rin siya. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang espada, na dapat ay sapat na upang maputol siya. Ilang beses siyang sumugod sa kanya at tinamaan lang siya. Nang dumating ang demonyo ng apoy, ang Diyos, upang tulungan si Lucian, pantay ang lakas ng mga espada, ngunit mas kaunti ang kasanayan ni Lucian sa espada kaysa kay Naya. Kung magkakaroon sila ng labanan gamit ang espada, matatalo siya. Naiintindihan ito ng espada at habang naglalabanan sila, hinawakan ito ang espada ng kidlat at itinapon silang dalawa sa spell na nagkakansela ng mahika. Nawasak na ang mga espada, pero nawasak din ang salamangka, kaya maaari na silang gumamit ng mahika. Kapag nagbanggaan ang dalawang malakas na gumagamit ng mahika, palaging nakakasira ang resulta. Nagtatawag si Naya ng mga espiritu ng kulog at para kontrahin ito, nagtatawag naman si Lucian ng mga espiritu ng apoy. Pantay pa rin ang laban, kaya naglaan ng oras si Lucian para tanungin kung bakit ganoon na lang ang pagsisikap niya sa pakikipaglaban. Sinabi niya sa kanya na dahil ito sa hirap na pinagdaanan niya noong bata pa siya, ngunit alam na ito ni Lucian. Siya ang nag-ampun at nagpalaki sa kanya sa loob ng 100 taon. Nagsimulang mag-alinlangan si Naya, ang sumpa sa kanyang daliri ay hindi maalis ng walang puso ni Lucian, kaya sa halip na patayin siya, gusto niyang siya ang patayin nito. Pareho silang nagpalabas ng nakamamatay na salamangka. Habang binibigkas nila ang spell, nagpaalam si Naya kay Dark Schneider, sinasabing mahal niya ito. Nagbanggaan ang mga salamangka, ngunit unti-unti, nagsimulang daijin ng salamangka ni Dark Schneider ang kay Naya. Nararamdaman ni Yoko na umiiyak si Naya at gusto niyang itigil ang labanan, ngunit ipinaliwanag ni Gara na wala silang magagawa. Kapag naisagawa na ang isang spell, kailangan ng enerhiya na mapunta sa isang lugar at hindi mo na ito mababaliktad. Narinig ni Dark Schneider ang isang boses at paglingon niya, nakita niya si Lucian, na nagtanong sa kanya kung hindi ba niya makita na mas malala pa sa kamatayan ang dinaranas ni Naya. Tumingin si Dark Schneider kay Naya at nakita niyang sinisi siya nito. Napagtanto ni Dark Schneider na si Abigail ang gumawa nito. Lumalabas ang isang malaking sinag ng liwanag at habang lumalayo ito, nakikita ni Gara na nawala na ang spell. Napagtanto niya na gumamit si Dark Schneider ng transfer magic at ipinadala ang spell sa ibang lugar. Nakatayo si Dark Schneider sa harap ni Naya, sinasabi sa kanya na palalayain niya ito mula sa kanyang sumpa. Kinailan ni Dark Schneider ang kanyang puso at nagbuhos ng dugo mula rito sa sumpa ni Naya at sinira ito, at ang kanyang katawan ay nahulog sa mga kamay ni Naya.
Nakita ni Abigail ang pagkamatay ni Schneider at tumawa, sinasabing hindi na niya kailangang katakutin pa ito. Pagkatapos na mapunit ang puso niya mula sa kanyang katawan, nawala na ang sumpa na nagtulak kay Naya na subukang patayin si Dark Schneider, ngunit dahil nailigtas na ang kanyang buhay, isinakripisyo si Dark Schneider habang bumabagsak sa kanyang mga bisig, na naaalala ang panahong magkasama sila at masayang ibinibigay ang kanyang buhay para sa kanya. Nagsisigaw siya sa pagkamatay nito at sa katotohanang siya ang sanhi nito, habang nahimatay si Yoko sa pagkakita sa bangkay ng kanyang Lucian. Sa buong panahong iyon, ang mga nagaganap ay pinagmamasdan ni Abigail mula sa kristal na bola na ito at tinutukso niya si Dark Schneider dahil sa pagbibigay daan sa kanyang emosyon at pag-aalay ng kanyang buhay para kay Naya, malayo sa walang puso at walang talab na salamangkero mula sa mga nakaraang panahon na maluwag na isasakripisyo ang buong ospital ng mga bata kung ito ang magiging daan sa tagumpay. At ngayon, sa kanyang pagkamatay, wala nang natitira upang hadlangan ang kanilang paghabol sa natitirang mga selyo. Sa ibang bahagi ng kaharian, inaatake ni Kauzo ang pamilyang hari ng Whitesnake upang makuha ang selyo na kanilang pinuprotektahan. At sa loob ng kastilyo, inutusan ng hari ang kanyang mga sundalo na simulan ang isang kontra-atake. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya na napakalakas ng spell ni Kauzo na nagpapalamig at kahit daan-daang salamangkero ay hindi nila ito kayang buwagin at hindi rin nila maigalaw ang kanilang mga tropa habang aktibo pa ito. Habang nag-uusap pa sila, nagpalabas muli si Kauzo ng isa pang spell na nagpapalamig at itinutok ito diretso sa kastilyo, na nagpalamig sa hari at sa kanyang kanang kamay hanggang sa mamatay sa isang iglap. Gayunpaman, ito ang isa sa mas magandang kamatayan na maaaring natanggap dahil sa kaharian ng Iron Maiden, may mga naglalakad na patay na humahabol sa kanila. Pagkatapos nilang pabagsakin ang dalawang kaharian, nagawa nilang makuha ang karamihan sa mga selyong kailangan upang gisingin si Anthrasax. Ang natitira na lang ay ang kay Metal Lacuna. Sa Metal Lacuna, natanggap nila ang balita na parehong bumagsak ang kaharian ng Whitesnake at Iron Maiden sa kanilang mga umaatake, na nangangahulugang hindi na magtatagal bago dumating dito sina Kauzo at Abigail upang kunin ang huling selyo. Lumapit si Yoko sa bangkay ni Dark Schneider at tinanong kung bakit kailangan pa niyang magpakamatay gayong may mahalaga siyang bagay para sa kanya. May utang pa rin siya sa kanya na 500 yen. Pagkatapos ay hinalikan niya ito sa labi bilang huling palm at umalis, tinanggap na hindi na niya muling makikita ang lalaki o ang kanyang 500 yen na buhay. Gayunpaman, kalaunan, nagsimulang magbago ang katawan ni Dark Schneider at bumalik sa anyo ni Lucian. Si Abigail ay nagpapakasaya sa tagumpay na naghihintay sa kanya at nagmomologo tungkol sa kung gaano kaganda ito pagkatapos niyang matapos ang kanyang plano na buhayin muli ang Anthrax, ngunit si Kauzo ay nagsisimulang mag-alala dahil habang lumilipas ang oras, patuloy na lumalaki at nagiging mas mapanganib ang Anthrax kaya naman nagsimula siyang magtanong kung talagang makokontrol nila ang gayong bagay. Sinubukan ni Sheila na pagaanan ang kanyang mga alalahanin sa pamamagitan ng pagtiyak sa kanya na bagaman ang Anthrax ay may napakalaking kapangyarihang mahika, hindi ito nakapasa sa elementarya, kaya't ang pagmamanipula nito ay magiging kasing dali ng pagdayo sa isang bata upang sumakay sa isang walang markang puting van. Pabalik sa kastilyo, natatakot ang hari na wala na silang magagawa, kaya sinabi niya kay Sheila na malamang na magtagumpay sina Abigail at Kauzo sa pagbubukas ng mga selyo ng Anthrasax, at kapag nagawa na nila iyon, ang sangkatauhan ay malulubog sa kadiliman at mamamatay. Hindi niya pinayagang mangyari iyon, kaya naniniwala siyang dumating na ang oras para ipaalam niya kay Sheila ang tungkol sa lihim ng mga selyo sa Anthrax. Mula sa isang tore, tinitingnan ni Gera ang papalapit na hukbo ng mga undead ni Abigail, ngunit tiwala siyang kakayanin niya at ng kanyang hukbo ang isang grupo ng naglalakad na mga bangkay. Gayunpaman, kung magiging higit pa sa ganoon, masaya akong nakilala ka. Tinanong ng kanyang ninja kung maaari nilang tulungan si Naya sa laban, ngunit imposible iyon. Pinanood lang niya kung paano niya inampon ang isang ama na naging kasintahan din niya minsan, na nagpakamatay dahil sa kanya sa pamamagitan ng pagpunit sa sarili niyang puso. Mababaon siya sa therapy ng hindi bababa sa 6 na buwan, ngunit sa kabila ng trauma, sinabi niya sa kanila na sasali pa rin siya sa laban para ipagtanggol ang nais ipagtanggol ni Dark Schneider. Tiningnan nina Abigail at Kauzo ang mga selyo na mayroon sila, at sa tulong ng mga ito, maibabalik nila ang metabolismo at motor functions ni Anthrasax,
at ang huling selyo na lang ang kailangan para maibalik ang function ng cerebral cortex ni Anthrasax, at malapit na silang makuha ito. Ang hukbo ng mga undead ay papalapit sa kaharian habang sina Naya at Gera ay naglalakad mula sa kalapit na bundok. Gera gustong umatake pero sinabi ni Naya na wala silang sapat na armas para makagawa ng malaking pinsala, kaya mas mabuting maghintay na lang sila. Sa kastilyo, sinabi ng hari kay Sheila na ang mga selyo ay hindi pisikal na bagay, kundi mga espiritual na nilalang na naninirahan sa loob ng mga bagay, at upang maprotektahan ang selyo, itinago ito sa loob ng isang bagay na napakalapit sa kanya. Nagsimula ng gisingin ni Abigail ang Anthrasax gamit ang mga selyo na mayroon na siya, at sa parehong oras, nagsimulang maging Dark Schneider si Lucian, binuksan ang kanyang mga mata at nagningning sa maliwanag na liwanag. Tumingin sa timog ang ama ni Yoko at nakita ang isang bagyong may kidlat, na nagpapahiwatig na nabasag na naman ang ilang selyo ni Anthrasax, ngunit sa kabilang banda, nakita niya ang maliwanag na liwanag mula sa paggising ni Dark Schneider at hindi makapaniwala sa nangyayari. Nagtipon-tipon ang mga tao sa paligid ni Dark Schneider habang nagre-regenerate ang kanyang katawan ng bagong puso upang palitan ang nawala sa kanya, ngunit hindi pa rin ito nagsisimulang tumibok. Hindi mabubuhay ang tao hanggang hindi nangyayari iyon, kaya sumakay si Yoko sa ibabaw niya at nagsimulang sumigaw na bumalik na siya sa buhay ngayon o papatayin niya ito. Epektibo ang banta at muling nabuhay si Dark Schneider na mas malakas kaysa dati. Niyakap niya si Yoko at nakita niyang umiiyak ito, kaya tinukso niya ito sa pamamagitan ng paghingi ng halik. Bagaman hinalikan niya ang bangkay nito kanina, wala siya sa mood para sa mga ganitong kalokohan ngayon. Samantala, sina Gaara at Nadja ay nahihirapan sa hukbo ng mga undead habang ang pangunahing mandirigma ay sinisingil ng enerhiyang demonyo na inilalabas ni Anthrasax. Sa mga kondisyong ito, wala silang pagkakataong talunin ang hukbo, at nilalamon sila ng maikling lalaking ito. Hindi pa gustong mamatay ni Nadja dahil naniniwala pa rin siya na maaaring mabuhay muli si Dark Schneider, at nagkataon na tama siya. Lumalabas si Dark Schneider sa likod ng general at lubos na winawasak kapwa siya at ang mandirigmang hindi man lang nagasgas ni Gaara at Nadja. Lumalakas ang mga undead dahil sa madilim na enerhiya na nagmumula kay Anthrasax, ngunit ganoon din kay Dark Schneider dahil malaki ang pagtaas ng kanyang kapangyarihan. Sinusunog niya ang dalawa hanggang maging abo at pagkatapos ay muling nakasama si Nadja na talagang masaya nang makita siya. Pinagalitan ni Gaara si Dark Schneider dahil sa paggawa ng isang bagay na napakawalang ingat tulad ng pagpunit sa sarili niyang puso, pero hindi siya tanga. Alam niyang may buong season pa siyang natitira, kaya walang paraan na manatili siyang patay. Sa kabilang banda, bumabagsak ang popularidad ni Gaara sa mga botohan kamakailan, kaya baka gusto niyang maging mas maingat sa pagpapanatiling buhay. Sa pagbagsak ng mga pangunahing puwersa, ang mga zombie na lang ang natitirang kailangang harapin, na kayang gampanan ng hukbo ng ninja ni Gaara ng mag-isa. Bumalik ang tatlo sa lungsod at nakatanggap ng papuri mula sa mga mamamayan dahil sa pagliligtas sa kanila, ngunit habang naglalakad sila pataas, nakita ni Nadja si Sheila at tila may tensyon sa pagitan nila. Naniniwala ang mga tao na binuhay ni Dark Schneider ang sarili niya, pero ang tanging nakakaalam ng katotohanan ay ang ama ni Yoko. Si Dark Schneider ay nabuhay lamang dahil sa napakalaking kapangyarihang demonyo na inilalabas ni Anthrasax, ngunit sandali siyang bumalik sa pagiging Lucian, kaya't may maaaring nangyayari. Isang salusalo ang ginanap para sa karangalan ni Dark Schneider, ngunit ayon sa nag-host, hindi siya makakadalo dahil sinabi niyang pagod siya at dinala niya si Nadja sa kanyang silid. Kumpas. Sa kanyang silid, hinubaran ni Dark Schneider si Nadja at nagsimula siyang humingi ng paumanhin sa pagtatangkang patayin siya, nagmamakaawa na huwag siyang kamuhian. Ngunit sinabi niya na hindi niya kailanman kayang kamuhian siya. Mahihigugma siya sa kanya bilang anak, at nakakabaliw kung paano niya sinasabi iyan bago pa niya siya banggain. Nasa kabilang silid si Yoko at naririnig niya ang bawat bahagi ng session ng aerobic sa gabi, na nagpaparamdam sa kanya ng bahagyang selos, ngunit nagiging sanhili ng kanyang pag-asa na bumalik si Lucian sa pagiging normal muli. Habang nakakatulog siya sa paraang pangbakasyon, dumating si Santa Claus at sumuksok sa medyas niya gaya ng dati niyang ginagawa, pero nagising si Yoko, na pagtantong hindi ito isang masayahing matabang lalaki, kundi si Dark Schneider. Nang malaman ang kanyang tunay na pagkatao, inamin niya na nagtatry lang siyang magsaya habang ibinabalik ang 500 yen na utang niya sa kanya.
Nagreklamo siya na dapat daw bayaran mo ang pera na may interes, kaya naghanda si Dark Schneider na bigyan siya ng tip pero hindi niya masyadong nagustuhan iyon. Samantala, natanggap ni Abigail ang balita na nagawang buhayin ni Dark Schneider ang sarili at natalo ang zombie warrior na pinalakas ng Demon Male. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ito dahil suot niya ang Demon Male armor na tumataboy sa lahat ng uri ng mahika, ngunit habang hindi epektibo ang mahika, isang dropkick ang nagawa ng himala. Tila nagbunga ng masama ang mabilisang pagbuhay kay Amforsax dahil nabuhay si Dark Schneider sa nagresultang dark energy, at dahil buhay pa sina Nalia at Garrus, malaking laban ang naghihintay kina Abigail at Calso. Pabalik sa kastilyo, nakuha na ng ama ni Yoko ang baluting Demon Male mula sa bangkay ng undead, at napakatibay nito na hindi man lang nagkaroon ng kahit isang gasgas mula sa atake ni Dark Schneider. Gayunpaman, maaari lamang itong isuot ng mga nilalang na gumagamit ng demonic energy, kaya kung susubukan ni Garrus na isuot ito, 5 gabi kung si Freddy ang nasa katawan niya. May 2 pang maalamat na sandatang demonyo, at kahit hindi siya sigurado, ang isa ay tinatawag na Demon Mace at kayang kontrolin ang mga lindol, habang may isa pang nakakatakot na kapangyarihan. Pero ano ang tsansa na magkaroon din si Abigail ng isa pa? Okay. Mukhang mayroon din siya niyan dahil ang Devil Mace ay nasa kamay ng isang Cyclops na ipinadala para atakihin ang lungsod, at may isa pang maikling lalaki na naglilibot lang at pumapatay ng mga tao. Lumalabas si Dark Schneider at sinipa ang lalaki ng ilang metro palayo bago tumalon sa hangin at sunod-sunod na pinagsusuntok ang mukha nito. Pagkatapos ay binunot niya ang kanyang mata at malapit nang tapusin siya, kaya tinawag ng Oompa-Loompa ang Cyclops para atakihin si Dark Schneider. Madaling makita ang pagdating ng pag-atake, kaya nagawang pasabugan ni Dark Schneider ang dibdib nito bago pa man nito magamit ang mace, ngunit hindi pa rin ito patay. Ang Cyclops na ito ay nakatanggap ng transplant mula sa katawan ni Amforsax, kaya nitong mag-regenerate mula sa halos lahat ng pinsala at lumakas sa proseso, ngunit hindi natatakot si Dark Schneider at tiwala siyang kaya niyang talunin ang nilalang na ito. Ang Cyclops ay sumusugod gamit ang Devil Mace na nagiging sanhi ng pagtaas ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit nagawa niyang gumanti gamit ang isang magma spell, sinisira ang ulo ng nilalang, ngunit nagagawa pa rin itong muling buuin ang katawan nito, kaya't ang mga opsyon para patayin ito ay nagiging medyo limitado. Mas malakas na ngayon ang Cyclops kaysa dati at nagsimulang i-charge ang kanyang mace, at kapag ganap ng na-charge, may sapat itong lakas upang ganap na patagin ang buong lungsod sa isang hampas lamang. Sa pagtama nito, tila nagulat si Dark Schneider sa antas ng kapangyarihang ipinakita, kaya sa pag-aakalang nanalo na siya, nagsimulang mang-insulto ang maikling lalaki kay Dark Schneider, ngunit kalaunan ay pinagsisihan ang kanyang ginawa nang biglang lumitaw si Dark Schneider sa likuran niya, buhay at maayos. Ang pag-atake na nagdudulot ng lindol ay hindi masyadong kapaki-pakinabang kapag ang kalaban mo ay may kakayahang lumipad lang mula sa lupa, at nagkataon pa, ang katawan ng Cyclops ay tila nasa sapawan ng kapangyarihan ni Amforsax, kaya naman ito ay nagkakabagsak-bagsak at nagbibigay ito ng sapat na pagkakataon kay Dark Schneider upang magpalabas ng isa sa kanyang pinakamakapangyarihang salamangka, isang black hole. Pagkatapos na malipol ang halimaw at ang kanyang amo, nanalo siya sa laban-laban sa lahat ng pagsubok. Upang ipaliwanag kung paano gumagana ang gayong salamangka, lumilikha siya ng isang pocket dimension ng espasyo kung saan dinadala ang materya. Pagkatapos ay nagpapakilala siya ng isang pocket ng hangin sa halo, na nagiging sanhi nito na uminit ng husto, na umaabot sa temperatura na nasa milyon-milyong grado. Si Dark Schneider ay medyo ipinagmamalaki ang sarili sa ganitong mapagpasyang tagumpay at sa kanyang spell na nangangailangan ng degree sa quantum physics para maunawaan, ngunit si Yoko ay hindi gaanong natutuwa dahil ang ganitong bagay ay madaling makapatay ng sinumang sibilyan sa lugar. Pinapanood ni Abigail ang lahat ng ito at hindi makapaniwala kung gaano kalakas si Dark Schneider, kaya't dahil wala ng ibang pagpipilian, plano niyang ipatawag ang pinakamakapangyarihan sa kanyang hukbo ng mga undead, isang napakadelikado na ikinulong sa loob ng daan-daang taon, ang hari ng mga undead. Maaari lamang itong ipatawag ng mga nakabisado ang madilim na sining, ngunit habang ang pagpatawag dito ay isang bagay, ang pagkuha nito upang gawin ang gusto mo ay isa pang gawain. Sa kastilyo, isang malaking kadiliman ang bomb alot sa kanila habang papalapit ang isang makapangyarihang undead at nagtatapon ng self-deletion.
Pagkatapos ng malaking sakuna na halos nagdulot ng pagtatapos ng lahi ng tao, ang mundo ay napuno ng mga bagong halimaw at mahiwagang kapangyarihan, ngunit ang pinaknakakatakot sa kanila ay ang kapangyarihan ng mga undead, isang kapangyarihang ginagamit ng isang tao na may malawak na kapangyarihang mahika upang hamakin ang kamatayan, ngunit ang kapangyarihang ito ay may kapalit, ginagawang halimaw ang mga nilamon ng kadiliman. May nangyari ring ganito 50 taon na ang nakalipas nang biglang naging bulok na lupain ang isang maunlad na kaharian. Ito ay gawa ng mismong lich na ito at ng kanyang kapangyarihan, at ayon sa mga tala na kanilang hawak, may 4 na tao na gumamit ng gayong salamangka upang gawing makapangyarihang undead ang kanilang sarili, at ngayon, ang 4 na iyon ay may mga piitan sa kaharian. Lahat sila ay makapangyarihang mga salamangkero at pari, ngunit napuot ang mga tao sa kanila dahil sa paggamit ng madilim na mahika. Gayunpaman, hindi sila partikular na tinarget ng mga tao noong panahong iyon, kaya naman payapa sila. Pagkatapos, 50 taon na ang nakalipas, may isang walang ingat na hanggal na gumamit ng mega death spell sa isa sa mga piitan ng mga undead at ang walang ingat na hanggal na iyon ay si Dark Schneider, kasama sina Kalso at Abigail noong sila ay isang koponan pa. Sa isang undead na kasing lakas ng isang lich na nagko-conjure nito, walang paraan na makatakas sila sa nabubulok na gas. Habang lalong lumalaganap ang gas sa lungsod, gagana ang kanilang backup plan at palilibutan ito ng pader ng apoy, susunugan ang gas, at pansamantalang hihinto ang pagkalat nito. Sa pagkakaroon ng sandali para mag-isip, naguluhan si Nalay kung bakit narito ang lich. Malakas na undead ito at ilang beses na mas matalino kaysa sa tao, kaya bakit ito makikinig kay Abigail at aatake sa kanila dito? Sa palagay ni Dark Schneider, halata ang sagot, narito ito para sa kanya dahil sa mega death spell na ginamit niya sa piitan nito 50 taon na ang nakalipas, ngunit tiwala pa rin siya sa kakayahan niyang manalo sa laban-laban sa bagay na ito. Binasag ng lich ang firewall at nakaharap sa bungo si Dark Schneider, at sinimulan niya itong insultuhan dahil sa pangit nitong mukhang kalansay at dahil dumayo pa siya rito para lang tapusin ang lumang sama ng loob sa kanya. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit siya dumating, may layunin siya na higit pa sa Dark Schneider, kaya kung hindi siya aalis sa daan, papatayin lang siya ng lich. Inilabas nito ang lakas nito at sinimulan ang laban sa pamamagitan ng paggamit ng spell ng pagkasira kay Dark Schneider. Sa pag-aakalang nanalo na ito, nagsimula itong maglakad patungo sa kastilyo. Gayunpaman, malayo pa sa talunan si Dark Schneider at kasing tiwala pa rin sa dati. Ngunit napansin ni Nalay na may mali. Ang kanyang kapangyarihan ay kasalukuyang kalahati na lang ng dati, at ganoon din ang kalagayan ng lich, kaya't may isang bagay na humihigop ng kanilang kapangyarihan. Sinubukan nilang babalaan siya tungkol dito, pero hindi niya sila pinansin at nagpalabas ng salamangka sa lich, pero handa ang lich na may hindi matagos na puwersang proteksyon na humaharang sa lahat ng salamangka. Maaaring harangan ng kalasag ang lahat ng panlabas na pag-atake ng mahika, ngunit hinaharangan din ito ang mahika ng gumagamit kaya iniisip ni Dark Schneider na walang silbi ang paggamit niya nito. Gayunpaman, hindi pa tapos ang lich dahil may isa pa siyang huling pakulo, ang huling kayamanan ng demonyo, ang Satan Ring. Ang singsing na ito ay nagbibigay daan sa kanya na magpalabas ng walang hanggan at makapangyarihang mahika, tulad ng black hole, habang pinapanatili rin ang hindi matitinag na puwersang kalasag na kanyang itinayo. Walang paraan si Dark Schneider para labanan ang atake na ito at mas masahol pa. Ang bagay na sumisipsip ng kanyang kapangyarihan ay nag-iwan sa kanya na walang mahika para ipagtanggol ang sarili. Ganoon din ang nangyayari sa ama ni Yoko dahil nararamdaman niyang unti-unting nawawala ang lakas sa kanyang katawan dahil sa Devil Maze. Nararamdaman ni Yoko ang isang masamang presensya sa bodega, kaya nagpunta siya para imbestigahan ito. Hindi na matagal pang makakayanan ni Dark Schneider at habang sinasabayan siya ng black hole, kasama si Naya na tumalon din pagkatapos niya, hindi handang mawala ang kanyang minamahal na si Dark Schneider. Matapos magtagumpay sa pagkakulong kay Dark Schneider, handa na ang lich na magpatuloy, ngunit hindi pa malinaw ang kanyang landas dahil nakaharang pa rin si Gaara. Ang mga tao sa kastilyo ay nasa kalagayan ng pagkasindak at nag-iisip kung paano pinakamahusay na maibibenta ang kanilang sarili sa pagkaalipin, ngunit si Sheila ay may pag-asa pa rin na babalik si Dark Schneider. Sa silong, ang presensyang naramdaman ni Yoko ay si Abigail pala na nakapasok ng walang pahintulot.
Mayroon siyang buong masamang monologo na inihanda tungkol sa mangyayari kapag nagsama-sama ang tatlong demonyong bagay, pero ayaw itong pakinggan ni Yoko dahil alam na niyang hindi ito magiging mabuti. Biglang tumigil sa pagkinang ang baluti at mace, kaya ipinapalagay ni Abigail na tapos na ang spell ng black hole. Tinanong ni Yoko kung anong uri ng salamangka iyon at nagsimula na naman si Abigail sa kanyang ikalawang monologo tungkol sa kung gaano kalakas ang salamangka ng black hole. Ang mahigop nito ay tuluyang mawawala sa pagitan ng mga dimensyon, na nangangahulugang si Dark Schneider ay tiyak na isang malakas na taga-baril sa pagkakataong ito. Baka yan ang iniisip niya, pero alam ni Yoko na babalik siya kahit gaano pa karaming plot armor ang kailangan niyang gamitin. Bumalik sa dating bayan, hinarap ni Gaara ang kalansay na may balak makuha ang singsing para maibalik si Dark Schneider, ngunit kahit na ginamit niya ang pinakamalakas niyang atake dito, perpektong hindi nasaktan ang Lich. Sumusulpot ito sa likod niya at itinutulak si Gaara pabalik sa pader, na nagpapakita na ang dahilan kung bakit hindi niya ito matamaan ay dahil ang tunay na katawan ng Lich ay nasa ibang dimensyon. Isang baraha na lang ang natitira kay Gaara, magagamit niya ang buong lakas ng kanyang sinumpang espada, na kayang mawalan ng bisa ang lahat ng mahika, ngunit uubos din ito ng lahat ng kanyang lakas ng buhay, napapatay sa kanya pagkatapos. Pero mamamatay din siya sa susunod na atake ng Lich, kaya sinubukan niya ito. Pagkatapos siyang tamaan ng Lich, tumakbo siya pasulong at sinaksak ito gamit ang buong lakas ng espada, na tila nagdulot talaga ng pinsala sa pagkakataong ito ngunit ikinamatay niya. At para mas lumala pa, nagawang makaligtas ng Lich sa pag-atake. Salamat sa Devil Mace na sumipsip ng kalahati ng kapangyarihan sa espada na iyon, nakatakas siya ng buhay, ngunit malapit na siyang mamatay. Gayunpaman, hindi pa tapos si Gaara, at sa kabila ng lahat ng pagsubok, bumangon siya muli upang umatake, sa pagkakataong ito ay itinapon niya ang Lich pabalik sa pader. Ngayon, wala nang sorpresa, naubos na ni Gaara ang lahat ng kanyang lakas at nagawa pa ring mabuhay ang Lich, kaya sa galit dahil nasugatan siya ni Gaara, muli niyang ginamit ang salamangkang black hole. Pero pagsisisihan niya ang ginawa niya dahil binigyan niya lang ng pagkakataon si Dark Schneider kasama ang mga tagapagbantay ng espada ng kulog at apoy. Inilunsad sila sa mas mataas na dimensyon noong labanan nina Dark Schneider at Nias, ngunit nagawa ni Dark Schneider na hanapin sila at pagkatapos ay naghintay na muling bumukas ang black hole para makatakas. Nakita niya ang kalagayan ni Gaara at nagalit, bumalik para tuluyang patayin ang Lich. Hawak ang espada ng apoy, pinutol at sinunog ni Dark Schneider ang Lich hanggang sa wala nang natira kahit abo. Pagkatapos nito, sinabi niya ang kanyang huling paalam kay Gaara, tinawag siyang mabuting kaibigan at tapat na kasama, ngunit hindi pala patay si Gaara at may sapat pa siyang lakas para magalit dahil tinawag siyang kasama. Sandaling nag-isip, hindi siya sigurado kung bakit siya pa rin buhay. Tiyak na inubos ng sinumpaang espada ang lahat ng kanyang lakas sa unang paggamit, ngunit pagkatapos nito, sa ikalawang paggamit niya, parang pinupuno nito ang kanyang katawan ng buhay. Pagkatapos ng pagkatalo ng Lich, lumipad ang Satan Ring at sumali sa iba pang kagamitang demonyo, na ikinagulat ng husto ni Yoko at Abigail. Napagtanto niya na nangangahulugan nito na talagang napatay ang Lich, at kahit nalulungkot siya na hindi nito natalo si Dark Schneider, baka maging pabor pa ito sa kanya dahil maaari na niyang angkinan ang lahat ng tatlong kayamanan ng demonyo nang hindi na kailangang makipagbahagi sa babong Lich na iyon. Sinubukan ni Yoko na gamitan ng sigaw si Abigail, ngunit habang maaaring epektibo ang pandiwang pang-aabuso kay Lucian, walang ganitong kahinaan si Abigail. Gayunpaman, pinili pa rin niyang huwag siyang patayin sa ngayon at umalis upang ipagpatuloy ang kanyang masasamang plano. Bago pa siya makaalis, hinaranggan ang kanyang daan ng ilang gwardya na nakarinig sa pagsigaw ni Yoko. Alam kong ginagawa lang nila ang kanilang trabaho, pero alam nila kung ano ang kayang gawin ni Abigail, kaya minsan kailangan mo na lang mag-sick-leave para sa araw. Sinalakay nila si Abigail, ngunit mabilis na naging tumpok ng mga bangkay matapos siyang gumanti. Sinusubukan ni Yoko na ikulong siya sa silid na may mabibigat na pintuang bakal, ngunit halos walang nagawa ang mga pintuang iyon upang pigilan sila dahil madali siyang nakapasok. Si Abigail ay medyo nagmamadali, kaya gusto niyang mabilis na ipadala si Yoko sa kabilang buhay at kunin ang huling selyo para makabalik siya sa oras para sa tanghalian, ngunit si Ney ay nakaharang sa kanyang daan ngayon. Inilabas niya ang pinakamakapangyarihang kulog na spell na nagamit niya,
na nag-iwan ng malaking butas sa kastilyo bilang resulta. Nawawala pa rin sa sarili ang mga opisyal sa itaas dahil sa kaguluhang nangyayari, kaya nagpadala sila ng sundalo para mag-recon. Medyo epektibo ang kulog, pero nakaligtas si Abigail dahil ang suot niyang baluti ay nagiging daan para ilihis ang kidlat palayo sa kanya. Dahil hindi gumagana ang kidlat, sinubukan niya naman ang mahika ng hangin, lumilikha ng malakas na buhawi at nagpapalipad ng mga talim ng hangin na sapat ang lakas para maputol ang malalaking bato. Bumalik sa itaas ang scout at parang may nakita siyang hindi maganda. Iniulat niya na nakapasok si Abigail sa kastilyo, ngunit kasalukuyang nakikipaglaban si Ney laban sa kanya. Gumaan ang pakiramdam ng mga opisyal nang marinig na naroon si Ney upang ipaglaban sila, ngunit hindi gusto ng isang kabalyero ang ideya na isusugal nila ang kanilang buhay sa isang babaeng nagtangkang patayin silang lahat ilang episode na ang nakalipas, at lalo na si Dark Schneider, na hindi pa rin mapagkakatiwalaan. Ang parehong walang preno na tao ay lumitaw sa likod niya at ibinuhos ang isang perpektong masarap na mangkok ng ramen sa ulo niya. Pagkatapos ay umupo siya at ipinaliwanag sa kanya ang sitwasyon. At tingnan mo kung gaano lang casual na hinawakan ng lalaking ito si Sheila at nagsimulang mag-fumble mismo sa harap ng kanyang ama. At ang mas nakakabaliw pa ay walang sino man ang nagbibigay pansin dito, tuloy-tuloy lang silang nagsasalita na parang normal lang ito. Samantala, nagawa na ni Ney na makapinsala kay Abigail at napasok niya ito sa mahirap na sitwasyon. Tinanong niya ito kung ano ang tunay nitong intensyon sa pagbuhay kay Empress Axe. Ngayon ay natanto niya na nilinlang siya nito na maniwala na Diyos si Empress Axe, gayong demonyo pala ito na ang tanging layunin ay wasakin ang mundo. At ngayon na sigurado na siya sa bagay na ito, gagamitin niya ang kanyang espada ng kulog upang wakasan si Abigail. Sa bubong, ipinaliwanag ni Sheila ang kwento sa likod ng selyo na ipinagkatiwala sa kanila, na nagtulak kay Dark Schneider na isipin na ang selyo ay nasa kwintas niya, ngunit hindi iyon. Ang kwintas ay kwintas lang na gusto niya talaga, ang selyo ay nasa loob niya talaga. At nagtataka lang ako kung ano ang naging pag-uusap nila ng hari noong pinag-uusapan nila kung saan ilalagay ang selyo. Samantala, si Abigail ay nasa bingit na ng pagkatalo ngayon na nabawi na ni Ney ang kanyang Thunder Sword, kaya inilabas niya ang kanyang trump card. Sa pagkakaroon ng tatlong kayamanang demonyo sa paligid, nagagawa ni Abigail na gamitin ang kanilang kapangyarihan at pagsamahin ang mga ito sa isang napakalakas na baluti, na sama-sama sa baluti. Pero nag-ulo ang mga tekstura, kaya baligtad ang ulo niya. Gayunpaman, ang baluti ay nakakatawang malakas, dahil hindi ito tinatabla ng mga atake ng mahika habang kumukuha rin ng lakas mula sa lupa at sa mga taong nakapaligid dito. Muli na naman ang bagay na ito, ginawa ni Ney ang matalinong bagay at nagsimulang tumakbo para makatakas, nagawang maiwasan ang laser beam, ngunit hindi kasing swerte ang dalawang bantay na ito. Ang labanan ay dinala sa labas kung saan sinubukan ni Ney na gamitin ang kanyang espada ng kulog upang makapinsala, ngunit hindi ito gumana at siya ay napasandal sa pader. Sa swerte, dumating si Dark Schneider para iligtas ang araw kasama ang kanyang golem, at kahit na immune sa mahika ang baluti, walang paraan na immune ito sa boxing. Pagkatapos matanggap ang 2 piraso mula sa golem, nasugatan si Abigail ngunit may isang huling gagamitin pa rin siya para sa kanyang kalamangan. Binihag niya si Ney at nagbanta na papatayin siya kung aatake muli si Dark Schneider, kaya bilang tugon, ginamit ni Dark Schneider ang kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan, ang pagluhod at pagmamakaawa. Pero gaano man ito katanga, nakabili siya ng sapat na pagkakataon para muling suntukin si Abigail sa mukha at mapalaya si Ney mula sa pagkakahawak niya. Sinisigawan ni Abigail si Dark Schneider dahil sa pagdaya sa kanya, sinasabing marumi siyang naglalaro, na totoo naman, pero galing sa lalaking kakagamit lang kay Ney bilang bihag, hindi masyadong nakakumbinsi ang sinasabi niya. Sa pananaw ni Dark Schneider, sa isang labanan, kung marumi lumaban ang iyong kalaban, sisipain mo sila sa bayag. At kung hindi sila lumaban ng marumi, ikaw na lang ang gagawa. Sumakay muli si Dark Schneider sa kanyang golem at inutusan itong tumakbo patungo kay Abigail habang inihahanda ang kanyang sipa, ngunit nakita ito ni Abigail at inaktibo ang kanyang laser, ganap na sinunog ang golem. Malaking puwersa iyon na nakakasira, ngunit walang naramdamang mahika mula rito, na nagtulak kay Dark Schneider na maniwala na ito ay sinaunang mahika. Ayaw niyang aminin, pero malakas-lakas talaga si Abigail ngayon.
At kung bahagi lamang iyon ng buong lakas ng Anthrax, baka siya ay matalo. Nagsimula siyang sabihin na baka sulit din para sa kanya na kumuha ng set ng demonic armor. Nakakita si Abigail ng pagkakataon para magsimulang mag-monologue at hindi siya kailanman nagpapalampas ng ganoong pagkakataon, kaya kahit madali niyang mapupulbos si Dark Schneider ngayon, nagsimula siyang magsalita tungkol sa kung paano ginawa ang demonyong baluti noong sinaunang panahon, gamit ang parehong pamamaraan na ginamit para likhain ang Anthrax. Palaging mahirap pamahalaan si Dark Schneider. Siya ay matalino, hindi matatag, at makapangyarihan. Ngunit mas mahalaga, palagi niyang pinakikinggan ang mga monologo ni Abigail hanggang sa bigyan niya ito ng huling pagkakataon na bumalik sa kanyang tabi at maglingkod sa kanya. Pero nang tumanggi si Dark Schneider, sa wakas ay pinilipit niya ito sa ilalim ng paa ng baluti. Gayunpaman, sa ngayon, natutunan na natin na hindi sapat ang ganitong bagay para patayin siya kaya inilabas ito mula sa ilalim ng mga paa ni Abigail at itinapon siya. Talagang nagiging, in the zone, na siya ngayon at gagawin na niya ang lahat. At dahil nakakulong si Dark Schneider, naisip ni Yoko na baka magandang ideya na ilikas ang kastilyo bago niya gamitin ang nuclear option. Sinimulan niyang bigkasin ang kanyang spell, at habang may oras pa si Abigail para pigilan ito, tiwala siya na kaya ng demonic armor na itaboy ang anumang magic attack. Gayunpaman, nang matapos ang spell, isang hadlang na puno ng mga demonyo ang pumalibot kay Abigail. At dahil ang baluti ay tanging ng mga taong may demonic energy lamang ang makakagamit, dapat ay kayang sirain ito ng mga demonyo. Sa ibang lugar, nagsisimulang magising ang palakol ni Anthrax, pero walang katuturan yun dahil hindi pa nababasag ang huling tatak. Pabalik sa kastilyo, nagsimulang magrik ang huling tatak sa tiyan ni Sheila, na nagpaparamdam sa kanyang katawan na sobrang init. Katatapos lang ni Dark Schneider sa kanyang spell at tapos na ang laban, ngunit biglang nakatakas si Abigail mula sa hadlang, kasabay ng pagkasugat ng braso ni Dark Schneider at pagkaputol ng kanyang binti. Pagkatapos ay dinribble niya ito sa pader at alam kong siya ang pangunahing karakter, pero mukhang patay na siya rito. Sumasayaw si Abigail sa tuwa dahil sa kanyang tagumpay laban sa dakilang si Dark Schneider, at ngayon ay pupunta na siya upang isakatuparan ang kanyang pangunahing misyon na alisin ang huling selyo mula sa katawan ni Sheila at sirain ito. Gayunpaman, bago pa man siya makarating sa tuktok ng tore, bumangon si Dark Schneider, duguan na may isang binti lamang at halos hindi na nakakabit sa kanyang katawan ang kanyang braso. Pero hindi yun nakapigil sa kanya na magpalabas ng huling salamangka, at mukhang magiging nuclear siya. Habang inilalabas ni Dark Schneider ang buong lakas ng kanyang mahikang spell, gumuho ang kastilyo, ngunit tila nanatiling hindi gaanong nasaktan si Abigail sa pagsabog na kanyang kinaharap. Ang lakas ng pagtanggi ng mahikang lalaking demonyo ay napakalakas para kahit isang gayong kalaking salamangka, kaya mayroon bang anumang bagay na talagang makakapasok dito? Hindi na kaya ng kastilyo ang malakas na pagsabog at napapahamak ang mga taong nasa loob, ngunit sa kabila ng kawalan ng epekto nito sa nilalayo niyang target, patuloy pa rin si Dark Schneider sa pagbibigay ng malakas na atake kahit pa nagsisimula ng maging epekto sa kanyang katawan ang mga sugat niya. Pagkatapos ay sinimulang kutsain ni Abigail si Dark Schneider, sinasabi sa kanya na walang paraan na magiging siya ito dahil kahit ang pinakamakapangyarihan niyang salamangka ay walang epekto sa baluti. Ang Demon Male ay may protection na magic barrier na sapat na malakas para labanan ang magic ni Anthrax, at ngayon na nagsama na ito sa Devil Mace, patuloy nitong masisipsip ang magic ng kanyang mga kalaban habang pinoprotektahan siya mula sa kanilang mga spell. Gayunpaman, sumali si Ney at sinabi sa kanya na hindi ito ganap na hindi matatalo dahil anuman ang uri ng kalasag na mayroon ang isang bagay, kung tatamaan ito ng lakas na mas malaki kaysa sa kaya nitong ipagtanggol, guguho ito, kaya't dodoblahin ni Ney ang lakas na kailangan niyang alalahanin at magiging nuclear din. Sa pinagsamang lakas ng kanilang mga pagsabog, mas mainit pa ito kaysa sa isang black hole doon, kaya kung hindi ito makalusot sa magic barrier, walang makakagawa. Patuloy na tumataas ang temperatura at nagsisimulang yumuko ang suit sa lakas ng pagsabog habang nababasag ang hadlang na nagpoprotekta dito. Naganap ang isang malaking pagsabog at tila naglaho si Abigail, ngunit mula sa usok ay narinig nila ang nakakainis na tawa nito habang bumabangon. Ang anti-magic sa kanyang baluti ay nakaligtas sa pag-atake at ngayon si Dark Schneider ay nahihirapang nakahiga sa sahig na may isa na lang na magagamit na binti at braso.
Gayunpaman, sa kabila ng kasalukuyang kalagayan ng kanyang katawan, hindi pa rin handang sumuko si Dark Schneider. Habang nakatayo si Abigail sa ibabaw ng katawan ni Dark Schneider at naghahanda ng patayin ito ng tuluyan, na isasakripisyo, tumalon sina Anforsax, Ney, at Gaara upang iligtas siya kahit alam nilang parang pagpapakamatay na ito, ngunit bago pa man sila makipaglaban hanggang kamatayan, hamarang si Yuko sa harap nila at sinabing walang paraan na mamamatay si Dark Schneider, ngunit kahit sinabi niya iyon, mukhang walang pag-asa pa rin ang sitwasyon nito. Pero nang malapit ng sunugin ni Abigail ang kanyang katawan laban sa lahat ng posibilidad, tumayo siya at patuloy na sinuway ang kanyang pagkalugi. Hindi maintindihan ni Ney kung bakit niya gagawin ang lahat para protektahan ang mga tao, sapat na ang nagawa niya para sa kanila, kaya hindi niya kailangang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanila. Pero sa kabilang banda, sinabi ni Yuko sa kanya na kung mananalo siya, uupo siya sa mukha nito. Tulad ni Jinnos, muling bumangon si Dark Schneider at sinimulang bigkasin ang huling spell. Ginagawa niya ang sarili niya bilang isang Myzil at lumilipad patungo kay Abigail, inaatake ang nag-iisang bahagi ng kanyang katawan na hindi protektado ng anti-magic spell, isang magic cannon. Epektibo ang kanyang atake at natalo niya si Abigail, sa wakas ay nagtagumpay. Pero hindi rin siya masyadong maayos tingnan. Umiiyak si Ney sa bangkay ni Dark Schneider at talagang nasaktan sa pagpanaw nito. Pero nang ilagay niya ang kanyang nag-iisang kamay sa likod nito, napagtanto niya na buhay pa rin ito kahit pa sa kasalukuyang kalagayan ng katawan nito. Nakita ni Gera ang luha sa mata nito at tinanong kung anong problema, kaya ipinaliwanag nito na sinabi ni Yuko na ibibigay niya ang kanyang pagkabirhen kung mananalo siya sa labanan, ngunit nawala ang kanyang ibabang bahagi, kaya nawala ang kanyang kagamitan. Kahit siya ang nagbigay ng pangako, nagagalit siya kapag binabanggit ito ni Juan at binabato siya sa ulo, na hindi naman nakakatulong sa malapit na kamatayan nito. Pero pagkatapos, hinablot si Yuko ni Abigail, na nakaligtas sa pagsabog, kahit nasira ang baluti. Sa pagmamay-ari kay Yuko, nagsimula siyang magmonolog tungkol sa kung paano niya hindi inaasahang may makasisira sa baluti, ngunit dahil buhay pa siya, buhay din ang kanilang pagkalugi. Dahil hindi makalaban si Dark Schneider, sina Ney at Gera ang haharap kay Abigail kapalit niya, pero hindi natakot si Abigail sa kanila. Alam niyang halos naubos na ni Ney ang lahat ng kanyang mahika nang isagawa niya ang spell na iyon kasama si Dark Schneider at himala na lang na nakakatayo pa si Gera sa unang lugar sa dami ng kanyang bali bilang buto mula sa laban nila ng Leech. At walang magawa si Dark Schneider dahil bihag si Yuko. Wala rin siyang mga paa at kamay, kaya mayroon din yon. Pinunit ni Abigail ang mga damit ni Yuko nang walang tunay na dahilan at tinali sina Gera at Ney. Binigyan niya si Dark Schneider ng dalawang pagpipilian, iligtas si Yuko o iligtas ang mundo. Dahil mahal ng Lucian sa kanya si Yuko higit sa anuman, sinabi niya na, bahala na ang planeta, kailangan ko lang si Yuko. Habang malapit nang tapusin ni Abigail ang kanyang kalaban gamit ang natitirang lakas niya, dumating ang backup dahil bumalik sina Eri at Kai mula sa kanilang off-camera time para sa kapakanan ng kanilang Empress na si Ney. Sa kanilang lahat na magkakasama, malaking kawalan si Abigail, pero may huling hirit pa siya. Ang mga tentikulo sa kanyang likod ay naglalaman ng mga selula ng tissue mula sa Anthrax, kaya walang katapusan siyang makakakuha ng mahika mula rito. Tinawag niya ang isang hukbo ng mga kalansay, na inutusan silang habulin si Dark Schneider at patayin ang lahat sa kastilyo maliban kay Sheila dahil kailangan siya para gisingin si Anthrax. Lahat sila ay nakikipaglaban upang ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa pag-atake at ginagawa ang kanilang makakaya, ngunit napakarami ng mga kalansay para kaya nilang harapin. Gayunpaman, sa kabutihang palad, sapat na mababa ang saklaw ng labanan kaya nakasali ang hukbo ng mga kabalyero at ninja at napantayan ang bilang. Pero nang tila patas na ang laban, muling gumawa ng kalokohan si Abigail at pinagsama-sama ang lahat ng kalansay sa isang malaking kalansay, at isang atake mula rito ang nag-iwan kay Gera na walang braso at kay Ney na may bali sa binti. At si Dark Schneider na may, wala na talagang natira sa kanya na mawawala sa una. Pero tumigil ang puso niya, kaya baka patay na talaga siya sa pagkakataong ito. Pero pagkatapos ng maikling pag-uusap kay Lucian na hindi umiiyak sa pagkakataong ito, naalaala niya na kailangan niyang mabuhay para durugon si Yoko, kaya nagising siya para harapin si Abigail ng tuluyan.
Nagsimulang magtipon ng mga apoy sa paligid ng katawan ni Dark Schneider, at nakatanggap siya ng bagong katawang apoy na pumuno sa mga nawawalang bahagi. Muling nagsimulang mag-monologue si Abigail tungkol sa kung paanong hindi na si Dark Schneider ang parehong masamang tao tulad ng dati, ngunit sapat na ang kanyang monologuing para sa isang buong buhay at pinutol niya ito sa pamamagitan ng suntok sa mukha. Oras na para tapusin ang mga bagay-bagay, simula sa Mega Skeleton, kung saan sinusunog niya ang lupa sa pamamagitan ng sabay na paggamit ng dalawang spell. Pagkatapos ay hinabol niya si Abigail, binugbog siya ng 30 punch combo bago tuluyang sinaksak sa dibdib gamit ang Fire Sword. Sa pagkatalo ni Abigail, tila ligtas na sa wakas ang mundo, ngunit nawala ang kanyang katawang apoy at nauubos na ang kanyang oras. Tumakbo si Yoko papunta sa kanya, nagmamakaawang huwag siyang mamatay, kaya naman hinayla siya nito palapit at sinabing palagi siyang mamahalin bago ipinikit ang kanyang mga mata sa kamatayan. Iyon ay isang paraan lang para mapuno si Yoko dahil buhay pa at maayos si Dark Schneider, kahit kalahati lang ng katawan. Mukhang masaya ang magiging wakas pero nakaligtas pa rin si Abigail, at talagang wala ng lakas si Dark Schneider sa pagkakataong ito, kaya naman kinuha ni Yoko ang responsibilidad na itulak siya mula sa bangin dahil mahina na rin siya. Natusok si Abigail, na nagpalabas ng lahat ng kadiliman na nasa loob niya at nagdulot ng malaking pagsabog. At dahil lahat ay nasa kasalukuyang napakahinang kalagayan, wala silang magawa habang dumadagsa ang kadiliman sa lugar, na ikinamatay nilang lahat sa proseso. At sigurado kaming patay na siya ng tuluyan dahil nakita namin ang kanyang kaluluwa sa kabilang buhay na nakikipagkita kay Yoko para yakapin siya kahit sa kamatayan. Pinanood ni Kalsu habang nasa Sire ang Metallicana at naisip niya na iyon na siguro ang kadilimang tumutulo mula sa ugnayan sa pagitan ni Abigail at Amphersax. At sa mga nangyari, hindi na madyay gising si Amphersax, pero ayos lang iyon dahil hindi naman talaga iyon ang gusto ni Kalsu sa simula pa lang, mas malalaking plano ang kanyang nais. Sa ibang bahagi ng lihim na nayon, narinig ng pinuno ang balita na nawasak si Metallicana, ngunit tila lahat sa lungsod ay nawala ng walang bakas, na tila kakaiba. Pagkatapos ay nakatanggap ng balita ang pinuno na may bisita sila sa ganitong oras ng gabi, at nang suriin niya ito, nakita niya si Yoko na duguan at nagmamakaawa na tulungan sila upang iligtas ang nasugatang si Lucian.